Naniniwala po ba kayo sa pangalawang pagkakataon na ang pagkakamali ay isa pa ring pagkakamali at dapat lang nabigyan ng pagkakataong magbago? Pero paano kung ang pangalawang pagkakataong ibinigay mo ay muling nasira? Kaya mo bang magbigay ng pangatlo o paulit-ulit na pagpapatawad? Magandang araw po sa inyo, Panyero. At syempre, pati na rin po sa mga masusugid niyong taga-suporta. Ako nga ho pala si Sunshine. Bilang isang ina, handa kong isakripisyo ang lahat kahit pa ang sarili kong kaligayahan. Kaya sinubukan kong paulit-ulit na pinatawad ang asawa ko para lang maging buo ang pamilya namin. Pero ang hindi ko alam, sa kabila pala ng pagpapatawad kong yun, ay ang masakit na karanasan ng mga anak ko na pilit kong pinoprotektahan. At ito ang aking kwento. Panyero Stories. Mahal, nakikita mo ba ang sarili mo na makakasama mo ko habang buhay? Ano ka ba naman, mahal? Bakit mo naman natanong yan? Sige na, sagutin mo na lang ako. Oo naman. Mahal kita. Kaya pinapangarap ko na rin na makasama ka habang buhay. Kung gano'n, ano pang hinihintay natin? E di, magpakasal na tayo. Ano? Teka. Bakit parang nagmamadali ka na naman? Hindi to pagmamadali, mahal. Pagiging practical lang to. Dahil kung alam naman nating tayo na talaga magkakatuluyan sa bandang uli, bakit maghihintay pa tayo ng matagal bago magsama, di ba? Mahal, hindi kaya masyado ka lang nagpapadalos-dalos? Mahal, pinag-isipan ko na itong Mahal, pinag-isipan ko na itong maigi. Kaya sige na, magpakasal na tayo, mahal. Please. Ay nako. Siya, sige na nga. Basta, maging responsable ka lang sa lahat ng oras, ha? Magiging maayos ang relasyon nating dalawa. Hindi ko alam kung paano nagsimulang magkaproblema ang lahat, Panyero. Basta nung una, mahal na mahal talaga namin ang isa't isa. Nung una, maayos naman ang buhay namin. Maayos ang trabaho niya at maayos siyang magbigay ng pera. Pero ang problema lang, hindi niya ako tinutulungan sa mga gawaing bahay. Ano ba to? Napakakalat naman ng bahay. Buong araw ka bang hindi nagwalis? At itong mga laruan, pakalat-kalat sa sahig. Buwisit naman oh. Pagod na pagod ako tapos ganito pa ang dadatnan ko rito. Mahal, intindihin mo naman sana ako. Hindi ako makakilos kasi may lagnat itong bunso natin eh. Iyak siya ng iyak kapag binababa ko. Alam mo, ikaw lang din ang mahihirapan kapag in-spoiled at pinagbigyan mo palagi ang anak natin. Tignan mo, wala pa tayong makakain dito. Ang bihira, gutom na ako eh. Pasensya ka na. Pwede bang tignan mo muna si Bunso para makapagluto ko? Anak ng putya, ako pa bang gagawa nun? Sige na, ano pa bang magagawa ko? Iwan mo na lang sa kuna yan. Di pa marunong tumakbo yan. Hindi ko mapigilang sumama ang loob nang sigaw-sigawan ako ni Raul. Ito ang unang pagkakataon na hindi ako nakapag-asikaso sa bahay dahil hindi talaga nagpapababa ang bunso naming anak. Iba kasi ang ugali niya sa mga nauna niyang kapatid. Mas iyakin siya, lalo na kapag merong sakit. Habang nagluluto ako ng makakain namin, inasahan kong babantayan ni Raul ang baby namin. Pero imbis na ganun ang mangyari, habang naggigisa ko ng ulam, halos mapatid ang litid ng anak namin sa kakaiyak. Pero hindi niya pa rin pinapansin. Raul, ano ka ba? Pakikarga naman ng bata. Hindi ko pwedeng iwanan itong niluluto ko. Ay nako, pabayaan mo siya. Kaya nasasanay na magpakarga yan eh. Dahil sinasanay mong kada iyak karga. Ano ka ba naman, Raul?
Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang bata. Kaya yan iyak ng iyak dahil masama ang pakiramdam niya. Hindi dahil nag-iinarte lang. Paano yan? Hanggang sa paglaki niyan, palagi pa rin dapat masunod ang gusto porque may sakit. Aba, mahirap lang tayo, Sunshine. Hindi natin pwedeng sundin lahat ng gusto ng batang yan. Raul, 2 buwan pa lang ang bunso natin. Pambihira ka naman. Ano ba pinagsasabi mo? May isip na ba yan? Pabayaan mo kasi siyang umiyak. Tapusin mo na yung punyetang niluluto mo't gutom na ako. Wala akong nagawa kundi ang kargahin ang bunso namin habang nagluluto ako ng ulam. Umiiyak ko yung pinagsabay ni wala man lang siyang pakialam. Alam ko naman na pagod nga rin talaga siya. Pero kung iisipin naman, pagod din naman ako. Hindi nga lang ako nakakapagdala ng pera sa bahay namin, pero napapagod din ako. Lalo na at 4 ang mga anak namin. Nagpatuloy ang ganong klaseng pagtrato sa akin ni Raul Panyero. Sa paglipas ng mga araw, naging normal lang sa akin ang lahat. Lola Vicky, Lola, pasensya na po kayo. Alam ko pong hindi pa kami nakakabayad ng utang. Pero pwede po ba ako makautang muna ng 1 kilong bigas at 2 noodles? Ay nako, ang haba na ng listahan nyo eh. May balance pa nga kayo nung nakaraang linggo. Pasensya na po talaga, Lola Vicky. Hindi pa po kasi umuwi si Raul eh. Wala po talagang makakain ng mga bata. Kanina pa nga po naghahanap ng makakain. Nako, sweldo niya na ba ngayon? Opo. Ayun nga pong inaasahan kong ipambabayad po sa inyo. Ano pa ang ibabayad ng asawa mo? Ipinambili na kanina ng alak kasama ang mga barkada niya. Siguradong nasa bahay na naman sila ni Tunyeng. Hindi ko naman alam na hindi pala umuwi sa inyo. Abay, sira ulo talaga ng asawa mo ngayon. Sige ho, pupuntahan ko na lang po muna siya sa bahay nila Tunying. Teka. Nagdala mo ang batang yan. Sasay, lasing na yon dahil kanina pa sila nakabili ng alak. O siya, sige na. Pauutangin na kita ng 1 kilong bigas at noodles. Pero bayaran mo kagad pag nagkapera ka na, hane. Huwag mo nang puntahan ang asawa mo ron sa inuman at baka babayahin pag initang ka pa doon. Sige po, Lola. Maraming salamat po talaga at pasensya na rin. Ay, sige na. O, heto. At saka nga pala, gusto mo ba ng sideline para kahit papano may sarili kang pera? Po, meron po ba, Lola? Oo naman. Alam mo ba yung malaking bahay dyan na sa tapat? Nagpapalabada ng mga damit tuwing Miyerkules at Linggo. Pero ayos lang po kayang may dala akong bata. Baka po hindi pwede. Iwanan mo rito sa akin kung hindi pwede. Ako ang bahala dyan kay Bunso. Pero Lola, nakakahiya naman po. Wala po akong ibabayad sa inyo sa pagbabantay kay Bunso. Ay, nako, wag mo nang isipin. Mas matutuwa pa ako kapag may maibabayad ka na sa akin sa mga kinukuha mo rito sa tindahan ko. Wala sa akin ang mag-alaga ng bata. At saka, namimiss ko na rin namang mag-alaga ng bata. Malaki na kasi ang mga apo ko. Sige po, Lola Vicky. Naku, maraming salamat po talaga. Kailangan ko po talagang kumita dahil kulang na kulang po ang binibigay sa akin ni Raul. Paano hindi magkukulang? Alam ng 4 na mga anak may bisyo pa. Kahit hindi ako sigurado kung kakayanin ko bang maglabandera kahit na 1 taong gulang pa lang ang bunso ko, minabuti kong pumayag at subukan na rin. Nag-uumpisa na rin kasing lumaki ang mga utang namin dahil hindi na sumasapat ang perang ibinibigay ni Raul sa akin. 4 na ang anak namin pero magkano lang ang kanyang binibigay. Nang dumating ang Miyerkules, ipinaiwan ko nga kay Lola Vicky si Bunso at naglabada na ako. Nagustuhan ng may-ari ang paglalaba ko. Kaya naman bukod sa sahod, binigyan niya ako ng mga pinaglumaang damit ng mga anak niya at tip na rin para daw umulit ako ng paglalaba sa kanya. Lola Vicky,
Nandito na po ako. Oh, natapos ka na pala sa paglalaba. Ang bilis ah. Kumusta pala ang amo mo roon? Mabait ba siya? Opo, Lola. Mabait nga po siya. Binigyan pa nga po ako ng mga branded na pinaglumaan ng mga anak niya. Naku, matutuwa ang mga anak ko nito. Tapos binigyan din niya ako ng tip para umulit daw ako sa paglalaba. Talaga ba? Sabi ko sa'yo, mabait yun at mapagbigay. Lola Vicky, siya nga po pala. Heto po, ito na po ang bayad ko sa utang ko sa inyo. Aba, wow! First time ito. First time na mabubuo ang bayad mo sa akin. Dahil din po yan sa inyo, Lola. Kung hindi niyo po ako inirekomenda doon, hindi po ako kikita ng malaki. May tip pa nga po ako eh. Ayan, kaya magpakabait ka lang at galingan mo sa paglalaba para pagkatiwalaan ka ng amo mo. Opo, Lola. Si Bunso po pala, kumusta? Ayon, nakikipaglaro sa mga apo ko. Masaya naman siya. Napadede ko na rin siya ng gatas niya. Maraming salamat po talaga, Lola, ha? Walang anuman. Dalhin mo lang si Bunso dito kahit kailan mo kailangan. Excited na umuwi ako ng bahay, bitbit ang pritong manok na binili ko sa dinaanan namin ni Bunso bago makauwi sa bahay. Dahil sa tagal kong naglaba, naabutan ko na ron si Raul kasama ang 3 pa naming mga anak habang nanonood ng TV. Oh, mahal, nandiyan ka na pala. Pasensya ka na at ginabi kami ni Bunso, ha? Tumanggap kasi ako ng labada kanina. Nakapagbayad na ako ng utang kina Lola Vicky. At saka ito, may dala akong manok para sa ulam natin. Sus! May ulam nga, wala namang kanin. Ano ba naman yan? Alam mo bang kanina pa ako nagugutom? Mahal, pasensya na. Pero sana nagsaing ka na habang hinihintay kami. Pagod na mga kamay ko sa maghapong pagpipintura. Tapos ako pagsasaingin mo? Ikaw talaga oh. Sige na nga, magsaing ka na. Ito naman, galit ka agad. Sa susunod kasi, kung maglalabada ka, siguraduhin mo na gawa mo na ang lahat ng mga gawain dito sa bahay. Hindi naman kita inuutusan na magtrabaho dyan ah. Grabe ka naman sa akin, Raul. Nagpresenta lang akong tumulong eh. O bakit? Nagkukulang ba ako sa mga binibigay ko sa'yo? Aba, kulang na kulang talaga. Halos hindi na nga mabayaran ng utang kay Lola Vicky. Ang lakas mo kasing mangutang kaya ganun. Ano ba yung mga inuutang ko, Raul? Para din naman sa atin ang mga yun ah. Para sa atin? Ang lakas niyong kumain eh. Magtipid kayo at saka turuan mo nang gumamit ng banyo yan si Bunso. Nag-aaksaya lang ng diaper yan eh. Tapos gatas pa ng gatas. Kumakain naman na ng kanin. Diyos ko, ewan ko sa inyo. Yan mismo ang dahilan kung bakit kailangan ko magtrabaho, Raul. Kasi, hindi naman pwedeng idahilang bawasan ng kain ng mga anak mo. Kung alam ko lang na ganito ang magiging buhay ko kasama ka. Sa una ka lang pala magaling. Ano sabi mo, Sunshine? Ulitin mo. Wala. Ang sabi ko, magsasaing na ako. Para makaiwas sa away, minabuti kong sundin na lang ang kagustuhan ni Raul. Bago nga ako maglabada, naglilinis na ako ng bahay at nagsasaing na rin para kung sakaling gabihin man ako, wala nang problema pag uwi. Naging maayos naman po ang sitwasyon namin sa loob ng ilang linggo. Yun nga lang, habang umaayos ang kinikita ko sa paglalabada, yun namang napapansin ko si Raul na paunti-unti ang ibinibigay sa akin tuwing sahod niya. Ito lang. Raul, kumpleto naman ang pasok mo ah. May overtime ka pa nga eh. Paano nangyaring ito lang? Kailangan nating magbayad sa upa ng bahay. Di ba may kinikita ka naman sa paglalabada? Wala ka ba na itatabi doon? Wala. Pambili ko lang ng gatas at diaper yun. At saka pambaon-baon ng mga bata. Minsan pambili ng ulam. Ano kasi? Nagbayad ako ng utang sa katrabaho ko. Nangutang ka? Pero bakit? Saan mo naman ginastos yung inutang mo? Kailangan ba talaga nakabantay ka sa lahat ng napupuntahan ng sahod ko? Pambira naman, Sunshine, no? Ano ka ba naman? Napakaipit mo naman sa akin. Para saan pa't naging mag-asawa tayo, Raul? Umamin ka.
May tinatago ka ba sa akin? Wala! Ayos ka! Natututo ka na maghinala, ah. Basta nagkautang ako tapos wag mo nang tanungin kung bakit. Eh paano to? Kukulangin ako ng pambayad sa bahay. Humingi ka na lang muna ng palugit. Papayag naman siguro yun. Sa susunod magsabi ka sa akin kung may pinagkakautangan ka. Hindi yung ganito na nabibigla na lang ako na may utang ka na pala. Oo na. Sobra ka. Bantay ka ng bantay sa kita ko. Bumagabag sa isip ko ang tungkol sa naging utang ni Raul. Hindi ko talaga maintindihan, Panyero, kung paano nangyaring nagkaroon siya ng utang. Hindi ko maisip kung saan niya pwedeng dinala ang pera dahil wala naman siyang ibinibigay sa akin. Kapag may mga emergency pa nga na kailangang bayaran, kadalasang hindi naman niya ginagawa ng paraan. Ako pa rin palagi ang naghahanap ng mauutangan. Pagdating sa tindahan ni Lola Vicky, nahihiya pa talaga akong makiusap sa kanya. Yung may-ari kasi ng bahay namin, mahirap pakiusapan sa bayad sa upa. Pero si Lola Vicky, kayang pakiusapan. Lola Vicky, pasensya na po kayo Pero pwede po ba akong makiusap? Na magbabalance po ako ngayong linggo. Kasi kulang po ang binigay sa akin ni Raul. Kailangan naming magbayad sa upa ng bahay. Pasensya na po talaga kayo, Lola Vicky. O sige, wala problema. Matagal-tagal na rin naman simula nung huli kang nag-balance dito sa tindahan ko. Nagka-problema ba? Hindi ko nga rin po alam, Lola. Nagulat na lang po ako nang maliit lang po ang binigay sa akin ni Raul. Ang dahilan niya po sa akin, may binayaran po siyang utang. Hindi ko naman po alam kung anong utang ang sinasabi niya. Ay nako, yan na nga ba ang sinasabi ko? Alam niya kasing kumikita ka na, kaya naisip niya sigurong liitan lang ang bigay niya sa'yo. Yun nga rin po ang iniisip ko, Lola. Ay nako, si Raul talaga, kahit kailan. Pero Sunshine, wala ka ba talagang alam? Po? Wala pong alam saan. Wala, basta higpitan mo yung si Raul. Kasi baka babaya gumagawa na pala ng kalokohan yan, kaya maliit na lang ang ibinibigay sa iyo. Alam kong may ibig ipahiwatig si Lola Vicky, pero hindi lang niya sinasabi sa akin dahil alam niya na masasaktan ako, Panyero. Kaya imbis na si Lola Vicky ang tanungin ko, nagsimula kong paghinalaan si Raul. Pinansin ko ang mga kinikilos niya. Kung dati, tuwing uuwi siya ng bahay, TV ang pinagkakaabalahan niya. Ngayon ay madalas na siyang may katek sa cellphone. Madalas din siyang mag-overtime sa trabaho, pero palaging maliit lang ang binibigay sa akin. Hanggang sa isang araw, Panyero, tuluyan ko ngang natuklasan ang dahilan kung bakit siya nagkakaganon. Walang iya ka, Raul! Walang iya ka! Ano itong mga nabasa kong text, Ano to? Ano yan? Bakit ka nakikialam ng cellphone ko? Akin na nga yan. Hindi ko ibabalik sa ito. Hanggat hindi mo sinasagot ang tanong ko. Akin na sabi yan Hindi tama na nakikialam ka ng gamit na may gamit, ha? Kaya ba maliit na lang ang binibigay mong pera sa amin, Kahit na panay ang overtime mo? Kaya ba palagi kang nakatutok sa cellphone mo? Dahil may kabit ka! Ano ba, Sunshine? Akin na sabi ang cellphone ko Ayun ang cellphone mo. Hayop ka. Lumayas ka sa pamamahay na to. Ano? Ba't ako lalayas? Bahay ko rin to, Tumira ka dun sa kabit mo. Hayop na to. Grabe ka. Hindi ko akalain na magagawa mo sa akin to sa kabila ng 4 na ang anak natin. Napakawalang iya mo. Alam mo ba kung bakit ako ng bababae, ha? Kasi palagi mo akong dinadahilan na pagod ka. Hindi mo ako binibigyan ng oras. Puro ka trabaho, 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 alaga ng bata at kung ano-ano pa. Ngayon, nang babae ako o ano? Nagtaka ka pa. Grabe ka sa akin. Napakahayop mo, Raul. Hindi ako makapaniwala. Paano mong nagawa sa akin to?
Hindi ko makalimutan kung paano ako iniwanan ni Raul na parang isang basura. Kahit iyak ako ng iyak, ni hindi niya ako nilingon. Tuluyan niya kaming iniwanan kahit alam niyang kailangan namin siya. Gustuin ko mang magluksa dahil sa sobrang sama ng loob, wala akong nagawa kundi ang bumangon para sa mga anak ko. Hindi na kaya ng paglalabandera lang ang mga gastusin namin. Kaya minabuti ko na ring magtrabaho sa isang karinderya. Hindi na ba talaga nagpapadala sa iyo ang asawa mo? Abay, ang tigas naman pala ng mukha nun. Paano mga anak niya? Hindi na po, Lola. 2 linggo ko na rin po siyang hindi makontak. Siguro, nakatira na siya sa kabit niya. Ay, malamang. Pero maniwala ka sa akin. Ang asawang lalaki kahit ano mangyari, babalik at babalik pa rin yan sa tunay niyang asawa. Huwag mong babalikan yon, ha? Ay, naku ka talaga. Bakit ko naman po siya babalikan? Alam ko namang niloko niya ako. Sus, napagdaanan ko na rin yan, sunshine. Kaya alam ko na mapapatawad mo pa rin siya kapag ang mga anak mo ang gagamitin niyang sangkalan. Kaya kailangan tigasan mo ang puso mo pagdating sa kanya. Hindi ko na po siya babalikan, no? Ano siya, Hilo? Grabing sakit ang ginawa niya sa akin. Pero kailangan ko pong tiisin dahil may mga anak kami. Grabe, napakahirap po pala, Lola Vicky. Ang hirap magpanggap na ayos ka lang kahit ang totoo ay wasak ka na. Ganon talaga ang pagiging ina at sunshine. Kaakibat talaga niyan ang pagiging matatag. Tiniis ko ang 1 buwang walang sustento galing kay Raul. Bukod pa ron ang pagod ko at ang sama ng loob sa kanya. Masasabi kong napakahirap pero unti-unti akong bumangon, Panyero. Kaya lang, kung kailan naman unti-unti nang humuhupa ang sakit na nararamdaman ko, doon naman biglang bumalik si Raul. Hindi ko inaasahan na bigla siyang darating, bit-bit ang napakaraming pasalubong para sa mga anak. Nang makita siya ng mga ito, tuwang-tuwa sila. Sabik na sabik sa kanilang ama. Mga anak! Kumusta kayo, ha? Mahal. Huwag mo akong tinatawag na mahal, Raul. Ang ginagawa mo rito? Hindi ba't naghiwalay na tayo? Mahal naman. Pag-usapan naman natin to. Pag-usapan? 1 buwan nang nakalipas. Ano ba ang kailangan natin pag-usapan? Pinalipas ko lang talagang 1 buwan para kahit papano lumamig na ang mga ulo natin pareho. Pinalipas ang 1 buwan? O naghiwalay na kayo? Ha? Kaya bumalik ka ngayon dito? Mahal, hindi naman tayo dating ganito, ha. Sadyang di lang tayo nagkaunawaan. Pakinggan mo muna ako, please. Anong dapat kong pakinggan sa'yo, Raul? Diyos ko, kung nagpapadala ka sana ng sustento para sa mga anak mo, maniniwala pa ako sa'yo eh. Pero hindi. 1 buwan mo akong hinayaang kumayod na mag-isa. 1 buwan akong halos mabaliw-baliw kung paano ko sabay naaalagaan ang mga bata at magtatrabaho para sa kanila. Alam mo ba, ha? Kung gaano kahirap yun. Mahal, pasensya na talaga. Pero huwag kang mag-alala. Tanggapin mo lang ulit ako at magbabago na talaga ako. Na-realize ko na lahat ng mga pagkakamali ko, mahal. Hindi dapat kita niloko dahil lang nangungulila ako sa'yo. Mahal na mahal kita eh. Nangangako ako. Hindi na mauulit. Tsaka diba, nangako tayo sa simbahan sa harap ng Diyos na sa hirap at ginawa magsasama tayo. Bakit? Sinamahan mo ba ako sa hirap? Alam ko. Kaya nga nandito na ako ngayon para humingi ng tawad sa'yo eh. Shine, mahal na mahal kita, maniwala ka. Yung mga bata, tignan mo. Nakita mo kung gano'n sila kasaya nung makita ako. Sana naman ganun ka rin. Sana mapatawad mo ko. Sa ngayon, hindi ko pa kayang patawarin ka, Raul. Pasensya na. Kahit ipagtulakan ko pa si Raul paalis ng bahay namin,
Wala akong magawa. Bukod sa gusto niyang manatili, umiiyak din ang mga bata nung pinapaalis ko siya. Kaya wala akong nagawa kundi ang payagan na lang siyang tumira sa bahay. Pero sa kabila nun, hindi kami nag-uusap. Lola Vicky, pasensya na po. Pwede po bang pabantayan ko muna si Bunso? Maglalaba lang po muna ako ngayong kina Madam. Ay nako, wala problema. O siya, akin na si Bunso. At saka, ito po pala yung bayad ko sa balance ko dyan. Nagdagdag nga rin po ko dyan. Nako, hindi ka na dapat mag-abala. Hayaan mo na. Huwag mo nang dagdagan. Hindi po, ayos lang po. Tanggapin niyo na po, Lola. O sige. Sino ba naman ako para hindi tanggapin ang grasya? Siya nga pala. Nagbalik ka kay Giraol. Naku, hindi po. Sos, anong hindi? Nakita ko nga siya kanina dumaan dito at bumili ng sigarilyo. Nakatira lang po siya sa bahay namin. Pero hindi po kami magkasundo. Siguro, nagiwalay lang sila ng kabit niya. Kaya no choice na siya kundi ang umuwi sa amin. Sinasabi ko na sa'yo, iha. Babalik at babalik pa rin yan. Babalik nga po. Pero hindi na babalik yung dating kami. Tumira siya sa bahay. Basta't hindi siya magpapakabuhay-hari. Ay nako, ngayon pinatira mo ulit siya sa bahay nyo. Imposibleng hindi kayo magkabate. Maniwala ka sa akin, Sunshine, iha. Konting himas-himas lang yan sa'yo. Abay bibigay na ang marupok mong katawan. Lola naman parang sinasabi niya naman sa akin na balikan ko na siya. Kahit hindi ko naman sabihin, magkakabalikan pa rin naman kayo. Naku Lola, mauna na nga po ako at kailangan makasimula na ako sa paglalabada para hindi ako abuti ng gabi. Ang totoo, Panyero, naiinis na ako sa mga pang-aasar sa akin ni Lola Vicky. Kung di lang talaga siya ang nag-aalaga sa anak ko at nagmamalasakit, baka nasagot ko na siya. Pero sa kabilang banda, ang totoo, kaya ako naiinis sa kanya dahil pakiramdam ko ay unti-unti ngang nagkakatotoo ang mga sinasabi niya. Simula kasi nung bumalik si Raul sa bahay, unti-unti nang lumambot ang puso ko sa kanya. Nakikita ko kasi ang paglalambing niya sa mga bata. Nakikita kong tumutulong siya sa mga gawaing bahay na dating hindi niya ginagawa. Hanggang sa tuluyan lang akong bumigay sa kanya. Mahal, wala nang bawian na. Ha? Bati na tayo ha? Nakipagkasundo lang ako sa'yo para sa mga bata. Pero aminin mo, mahal mo pa rin ako, di ba? Hindi ka na ba mambababae ulit? Ibibigay mo na sa akin ng buong sweldo mo. Oo, maniwala ka sa akin. Magbabago na ako para sa pamilya natin. Shine, mahal na mahal kita. Nagkamali lang ako pero pangako, magbabago na talaga ako. Swear to God. Umasa ako sa pagbabagong ipinangako niya. Bagay na ibinigay niya sa akin sa loob ng ilang buwan. Pero bumalik din siya sa pagiging tamad sa gawaing bahay at pagbabantay ng mga bata. Tiniis ko na lang yon, Panyero. Inisip ko na ang importante kahit papano ay malaki na ang binibigay niyang pera para sa pamilya namin. Pero isang araw, mahal, nandito na ako. Ay mabuti naman nandiyan ka na. Kadarating ko lang din galing sa karinderya. Pahinga ka na muna dyan. Kapag naluto na ang ulam at kanin, kakain na tayo. Mahal, siya nga pala. May hindi magandang balita ako. Ha? Ano yun? Tungkol saan? Mahal, huwag ka sanang huwag ka sanang mabibigla. Nawalan kasi ako ng trabaho Nagbawas sila ng trabador dahil daw medyo nalulugi na ang kumpanya. Wala akong nagawa. Kasama ako sa mga tinanggal Ala? Naku, paano kaya yan? Papasok na ang pangatlong anak natin sa eskwelahan sa susunod na pasukan. Paano na mga gastusin natin? Huwag kang mag-alala.
Maghahanap naman ako ng trabaho eh. Ang sabi ni Victor, may alam daw siyang pwede kong pasukan. Hihintayin ko ang tawag niya. Makakapasok din kagad ako sa trabaho, huwag ka mag-alala. O sige. Di bale, ang importante may trabaho na ako sa karinderya. Mag-i-extra na lang din ako bilang labandera. Mahal, salamat sa pag-iintindi sa akin ha. Salamat talaga. Nung una, wala namang problema sa akin ang nawalan siya ng trabaho. Ang nasa isip ko, madali lang siyang makakahanap ng kapalit pero dumaan na ang isa. Hanggang 2 linggo, hanggang sa naging 1 buwan na. Pero wala pa rin nangyayari. Hindi siya nagkaroon ng trabaho tulad ng inaasahan ko. Isang araw, habang pagod na pagod ako galing sa paglalabada, gutom na rin ako. Inaasahan ko na pagdating ko ng bahay ay makakakain na ako at makakapagpahinga. Pero sa halip, iba ang naabutan ko, panyero. Naabutan ko si Raul na pakuya-kuyakoy pa ang paa habang nanonood ng telebisyon. Mahal, nandito na ako. Oh, mahal. Naku, salamat naman at nakarating ka na. Gutom na ang mga anak mo. Ba't ba ang tagal mong umuwi? Umextra kasi ako ng labada para may pagdagdag tayo sa pambayad ng kuryente. Ah, ganun ba? O sige na, magsaing ka na ng kanin natin. May pera ka ba dyan, mahal? Bili ka na rin ng ulam. Teka, ano? Hindi pa kinakapagsaing? Malamang, wala ka pa eh. Kaya wala talaga magsasaing. Raul naman eh. Hindi ka ba marunong magsaing? Galing ako sa trabaho ah. Konting konsiderasyon lang naman. Gutom na ako. At saka binigyan kita ng pera kaninang umaga. Wala nang pambili ng ulam. Ang bilis mo namang ubusin ng pera. Ano ka ba naman, Sunshine? Ilan ba ang anak mo? Siyempre kailangan namin kumain ng kumain. Konti lang ang bahaw. Kaya bumili kami ng kanin at ulam sa karinderya. Naubos nga lang yun sa tanghalian eh. Hindi na nga kami nagmeriende. May bigas naman dyan ah. Bakit di ka nalang nagsaing? Napamahal ka pa sa ginawa mo eh. At saka tingnan mo, napakakalat ng bahay. Hindi ka man lang nagwawalis. Ewan ko sa'yo. Napakatamad mo. Naririnig mo ba ang sarili mo ha, Sunshine? Ako ang dapat gumawa ng mga yan? Bilang asawang babae, ikaw ang dapat na gumagawa niyan. Dapat sa umaga, magsaing ka na bago umalis. Magluto ka na rin ng ulam. Para hindi na kami bibili sa karinderya. Yang pagwawalis, hindi mo ba magagawa yan ngayon? Aba, napakasimple lang yan. Tapos nagre-reklamo ka. Simple. Pagod ako, Raul. Pagod ako magtrabaho habang ikaw dito. Panood-nood lang ng TV. Hindi ka ba nahihiya, ha? Ikaw ang dapat nagtatrabaho. Pero sa akin mo pinapasalo. Nawalan nga ako ng trabaho eh. Tapos wala na kagad akong kwenta. Ito ang tandaan mo, Sunshine. Ako ang bumuhay sa pamilya natin ng ilang taon. Kaya hayaan mo naman ako magpahinga. Hindi ko alam, panyero, kung saan nanggagaling ang mga sinasabi sa akin ni Raul. Ang kapal talaga ng muka. Hindi ako makapaniwala. Ngayon ko lang unti-unti na naiisip. Sa loob ng 10 taon, ni minsan ay hindi nakahawak ng walis ang asawa ko. Hindi niya naranasang tumulong kahit sa paglalaba. Kahit nung bagong panganak ako pa rin ang naglalaba. Nagawa niya man yun nung nagkahiwalay kami at nagbalikan. Napakasaglit lang at bumalik din sa dati. Palibasa, iniisip ko kasi na obligasyon ko yun bilang ina at asawa. Kaya kahit na pagod na ako galing sa trabaho, pinilit kong mag-adjust sa bago naming sitwasyon. Sa umaga pa lang, nagsasaing na ako ng kanin at nagluluto ng ulam. Habang ang tamad na si Raul, walang ibang ginagawa kundi ang humilata at manood ng TV. Mahal, napapansin kong gabing-gabi ka na akong umuwi ah. Halos di na tayo nagtatagpo. Palagi ka na naman pagod. Paano hindi ako gagabihin? Palagi ako nag-overtime sa karinderya. Alam mo naman 24 oras ang bukas ni Aling Tikang, di ba? Bakit ba kasi kailangan pang pumasok ng 24 oras? Diyos ko naman oh. Hindi mo kakayaman yan. Hindi mo ba talaga naiisip kung bakit, ha, Raul? Kailangan kumpulan yung kita na nawala sa pamilya natin.
Kailan ka ba kasi mag-a-apply ng trabaho? Nag-a-apply naman ako hindi pa nga lang talaga pinapalad na matanggap. Ah, talaga? Nag-a-apply ka ng trabaho? O naghihintay kang isama ka ni Victor sa trabaho? Magkaiba kasi yun, Raul. Parehas lang yun. Basta huwag ka masyadong magmadali. Tara na, mahal. Tulog na tayo sa kwarto. Matagal-tagal na rin simula nung huli. Nanggigigil na ako sa'yo Pasensya na, Raul. Pero bukod kasi sa pagod ako, kailangan ko pa maghugas ng pinggan. Grabe. Hindi ba pwedeng bukas na lang yung mga hugasin? Sige na. Anong-ano na ako Huhugasan mo ba? Kung bukas na lang. Hindi naman, di ba? Bunyeta naman yan Huwag na nga. Nawalan na ako ng gana. Sige, bahala ka. Magsama kayo ng mga hugasan mo. Nang gabing yon, umiiyak na naghugas ako ng pinggan dahil sa pinaghalong pisikal at mental na pagod. Gusto ko nang makawala sa ganong sitwasyon. Gusto ko nang magpahinga. Pero kung magpapahinga ako, sino ang magpapakain sa mga anak ko? Sino ang mag-aasikaso sa kanila? Kung yung mismong ama nila ay walang pakialam at irresponsable. Ay hala, anong oras na? Bakit ba kasi tinanghali ako ng gising? Hindi pa ako nakakapagsaing at nakakapagluto ng ulam. Buboy, anong ginagawa mo dyan? Nay, gising na po pala kayo. Nagsaing na po ako ng kanin at nagluto na rin po ako ng itlog at tuyo para po sa almusal natin. Kain na po kayo. Pero, paano ka nakapagluto? 10 taon ka pa lang Saka, hindi naman kita tinuruang magluto. Nay, ilang beses ko na pong pinagpapraktisa ng pagluluto. Pinapanood ko rin po kayo habang nagsasaing kayo at nagluluto. Nagtanong din po kay Lola Vicky at tinuruan niya naman po ako. Alam ko po kasi na pagod na po kayo sa trabaho Huwag po kayong mag-alala. Tuturuan ko rin po ang mga kapatid ko na maglinis ng bahay. Buboy, anak. Nay, bakit po kayo umiiyak? Naku, kasi naman, ngayon ko lang napansin na malaki ka na pala talaga. Hindi ka na baby. O siya, kumain na tayo ng almusal para makapasok ka na sa eskwelahan. Gisingin mo na mga kapatid mo, sige na. Sige po, Nay. Kahit papano, nabawasan ang pagod ko. Simula nung natutong maglinis ng bahay si Buboy, tinuruan niya rin ang mga kapatid niya na tumulong sa mga maliliit na gawain. Ang totoo, guilty ako na hindi ko sila nagawang turuan dahil nga sa sobrang pagkaabala ko sa napakaraming bagay. Ayoko rin silang obligahin dahil alam ko ang hirap nung bata pa ako. Ako ang panganay, kaya ako ang gumagawa ng mga gawaing bahay nung bata pa ako. Hindi ko akalain na responsable ang panganay ko para kusang tumulong. Aba, himala yata. Hindi ka mukhang pagod na pagod ngayong araw Halata po ba, Lola Vicky? Kasi po, nagpresenta po ang panganay kong anak na tulungan ako maglinis ng bahay. Di ba? Ang bait-bait po ng anak ko. Oo nga, babait nga talaga ang anak mo. Mabuti na lang kamo at hindi nagmana sa mister mong batugan at irresponsable. Hayaan niyo na po. Huwag niyo na pong ipaalala. At naiinis lang po talaga ako. Pinapaalala ko sa iyo para maisip mo kung anong nangyayari sa buhay mo. Aba, Sunshine, ikaw ang nagpapakain sa asawa mo. Pagkatapos hindi ka man lang tinutulungan sa mga gawaing bahay. Sabi niya kasi, maghahanap din daw siya ng trabaho. Ngayon pa, nakaya mo naman siyang sustentuhan. Nako, imposible yan, Sunshine. Maniwala ka sa akin. Kalaunan, ikaw ang argabyado dyan. Ano naman pong gagawin ko, Lola Vicky? Hindi ko naman po siya mapipilit. Kasi hindi mo pinipilit. Marami kang pwedeng magawa, Sunshine. Hindi mo lang pinipilit dahil pagod ka na sa away ninyong dalawa. Huwag mo lang sanang hintayin na magkasakit ka pa sa sobrang pagod bago mo mapagtanto na hindi talaga mahalaga ang lalaking yan. Kahit tatay pa siya ng mga anak mo. Dahil sa mga sinabi ni Lola Vicky sa akin, unti-unti kong napagtantong mali ang ginagawa sa akin ni Raul, na hindi niya dapat ako pinahihirapan ng ganito
Kaya kahit pagod na akong makipagtalo kay Raul, pinilit kong ipamuka sa kanya ang mga pagkukulang niya. Mano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Nakapagsaing ka na ba? Opo, Nay. Kaya lang po, wala po tayong ulam eh. Ha? Bakit naman? Paano wala? Binigyan ko ang tatay mo ng pera. Yun nga po, Nay eh. Umalis siya kanina, ang sabi po niya sa amin, bibili ng ulam pero ilang oras na po kasi ang nakalipas, hindi pa rin po bumabalik. Ay nako, ang tatay mo talaga. Kailan ba siya magbabago? Diyos ko naman. Paano po yan, Nay? Gutom na po ang mga kapatid ko. Akong bahala. Bibili na lang ako sa karinderya. Ang importante may kanin na tayo. La 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 la. Mahal. Oh, nandiyan ka na pala. Hoy, Buboy. Nakapagluto ka na ba ng kanin, ha? Kailangan kumain ng nanay mo at pagod na pagod yan. Oo, nakapagluto na po siya, senyor. Pero walang ulam dahil nasa iyo ang perang pambili. Nasaan ang pera? Ay. Nakalimutan kong bumili ng ulam eh. Nagkayayaan kasi kami ng mga tropa eh. Nasaan ang perang pambili ng ulam? Alam nga naman wala akong ambag sa inuman. Abay, nakakaya yun. Ayun, pilang ambag ko muna. Pero na lang ako, babayaran ko sa yun. Hindi ko na pinatapos si Raul sa pagsasalita at marahas ko na siyang sinampal sa pisngi. Kitang-kita ko kung paano siya nagulat sa ginawa ko. Ito ang unang pagkakataon na nagawa ko yon sa kanya dahil sa sobrang galit ko. Kahit nung nambabae siya at sobrang sama ng loob ko sa kanya, hindi ko siya nasaktan. Pero ngayon, panyero, ibang klaseng galit na ang nararamdaman ko para sa kanya. Bakit mo ako sinampal, ha? Punong-puno na ako sa iyo, Raul. Hindi na tama ang ginagawa mo sa amin ng mga anak mo. Anong hindi na tama? Ha? Nagpakasaya lang naman ako, Sunshine. Porque ba wala akong trabaho bawal na ako magpakasaya? Grabe ka naman sa akin. Raul, araw-araw akong kumakayod para sa pamilya natin. Araw-araw wala akong pahinga. Kung di pa nagkusang tumulong si Buboy, hindi pa ako makakaranas ng pahinga. Sa tingin mo ba, ha? Sa tingin mo ba? Nakakapagsaya pa ako. Sus! Miserable na ang buhay mo. Ha? Gusto mo pang maging miserable ang buhay ko? Ano to? Mag-asawang miserable? Hindi nakakatawa, Raul. Hindi to aray, ang sakit. Nay, ano po nangyayari sa inyo? Sus! Nag-iinarte lang yung nanay mo. Ugali niya kapag galit eh. Kunwari may masakit para maawa ko sa kanya. Hoy, hindi na ako maaawa sa'yo, no? Tay, parang hindi po nagkukunwari si nanay. Nay! Yun na ang huling narinig kong salita bago ko nawalan ng malay. Nang magmulat ako ng mga mata, nasa ospital na ako katabi si Lola Vicky na halatang nag-aalala sa akin. Sunshine! Diyos ko, babagin langit. Sa wakas at nagising ka na rin. Lola Vicky, ano pong nangyari sa akin? Nawalan ka ng malay habang nakikipag-away ka kay Raul. Yun ang sabi sa akin ng anak mo si Boboy. Ayaw ka pa sanang dali ng asawa mo sa ospital dahil wala daw kayong pera. Napakawalang kwenta talaga ng asawa mong yon. Kung hindi kita isinugod sa ospital, baka hindi na lamang may sakit ka na pala sa puso. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Ay, Sunshine, ang sabi ng doktor, masyado ka ng stress at pagod. Overpatig ang dahilan kung bakit ka hinimatay. Mag-ingat-ingat ka na rin sa mga kinakain at bawasan mo ang stress dahil barado ang puso mo. Barado po? Di ba yun po yung dahil sa mataas na kolesterol? Oo, tama ka. Ngayon ko lang nalaman. Nakasama pala ang stress kaya nagkakaroon ng mataas na kolesterol. Pero wag kang mag-alala. Hindi ka pa naman ooperahan. May maliit pang daluyan ng dugo ang ugat mo sa puso kaya kailangan mo lang ng gamot. Yun nga lang, 3 buwan na gamutan.
Hindi kaya mahal ang mga gamot niyan, Lola? Ano ka ba namang babae ka? Kahit mahal ang gamutan, kailangan mo pa rin magpagamot. Saan naman po kaya ako kukuha ng pera? Saan pa? Di sa pagpapalayas mo yan sa asawa mo. Palamunin mo lang naman yung asawa mo eh. Hindi pa nakakatulong sa bahay. Palayasin mo na para magkaroon ka ng pambili ng gamot. Sa tingin niyo po ba basta-basta na lang siyang aalis kapag sinabi ko? Nagsumbong na ako sa barangay. Pag uwi mo ng bahay, malamang napupuntahan na kayo sa bahay. I-interviewin ka kung talagang inaabuso ka ng asawa mo. Hindi naman po niya ako inaabuso, Lola Vicky. Ha? Talaga? Hindi pa ba pang-aabuso yang nagkasakit ka na sa sobrang stress mo sa kanya? Sad side, iha. Kailan mo ba pipiliting imulat ang mga mata mo? Kapag ba nahihirapan ka ng dumilat? Pero Lola Vicky, Maniwala ka sa akin, iya. Mas magiging mabuti ang buhay nyo kapag nawala ang perwisyo mong asawa. sige po Lola. Susubukan ko po. Huwag mong subukan. Gawin mo. Napakaraming gamot ang inireseta sa akin ng doktor. Mga gamot na kailangan kong inumin habang nagpapahinga. Kaya hindi ko alam kung paano ko gagawin yon kung kailangan ko namang magtrabaho para sa mga anak ko. Kaya wala akong nagawa kundi ang sundin ang payo ni Lola Vicky. Naisumbong si Raul sa mga otoridad at sapilitin siyang pagtrabahuin para makapagsustento. Hindi ako makapaniwala na ginawa mo sa akin to, Sunshine. Pinahiya mo ako ng gusto. Parang pinalabas mo na napakasama akong tao ah. Tay, maawa naman po kayo kay nanay. Pagod na po siya. Nagkasakit na nga po kakatrabaho. Hoy, ikaw na bata ka. Sabat ka pa ng sabat eh. Nag-iinarte lang naman yung nanay mo eh. Ang sabihin mo, naasulsulan ni Lola Vicky. Huwag mong idamay si Lola Vicky dito. O bakit? Totoo naman ah. Ngayon magtatrabaho na ako. Magpakasasa ka sa perang kikitain ko ha. Baka naman magreklamo ka pa niyan. Buisit. Makaalis na nga. Nay, ayos lang po ba kayo? Baka mamaya manikip na naman po ang dibdib nyo. Ayos lang ako, anak. Sanay naman ako sa mga sinasabi ng tatay mo eh. Nay, sa tingin ko po mas mabuti kung paalisin na lang po natin si tatay dito sa bahay. Ha? Pero bakit naman, anak? Kung dahil po sa stress, kaya po kayo nagkakaganyan at si tatay po ang stress nyo, di dapat paalisin nyo na lang po siya. Kasi nai-stress ka po sa kanya eh. Baka po may matay na naman kayo ulit tulad nung nangyari sa inyo nung nakaraang linggo. Nay, ayaw po naming nakikita kayong nagkakaganon. Ay nako, hayaan mo anak. Ang sabi naman ng barangay, bigyan ko raw muna ng pag-asa ang tatay mo na kahit papano ay makabawi sa atin. Pero kapag ganyan pa rin siya at paulit-ulit pa rin nagbibigay ng stress sa akin, magsasabi tayo uli sa barangay. Nay, alam ko po na iniisip niyo lang po ang kapakanan namin magkakapatid na ayaw niyo pong maging broken family po tayo. Pero ayaw din po namin na lagi po kayong nag-aaway. Mga bata pa kayo. Hindi niyo pa naiintindihan ng lahat. Hindi pa nga po naiintindihan ng mga kapatid ko ang nangyayari. Pero alam ko po na masakit na makita kayong palaging nag-aaway. Kahit bata pa po ako, alam ko po yun, Nay. Anak, pasensya na kayo. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Hindi ko na alam. Hindi ko alam na ganyan pala ang nararamdaman mo, anak. Nay, gusto ko lang po ng masayang buhay. Yung palagi po tayong masaya kahit pagod at kulang sa pera. Nung maliit pa po ako, saglit ko po yung naranasan. Pero habang dumadami kami magkakapatid, napapansin ko po na parang nagiging malungkot na po tayo. Dahil palagi na lang pong galit si tatay. Palagi na lang po kayo nag-aaway. Nabag ang puso ko sa lahat ng mga narinig ko mula kay Buboy. Hindi ako makapaniwala na sa murang edad niya, kaya niya nang sabihin ang lahat ng nararamdaman niya. Napakasakit para sa akin bilang ina niya.
Ang sakit panoorin kung gaano siya nasasaktan. Kaya naman, buong araw kong pinag-isipan ang mga sinabi sa akin ni Buboy. Naisip ko na kailangan ko na talagang kausapin ng masinsinan si Raul. Pero sa tuwing sinusubukan ko siyang kausapin, palagi niyang sinasabing pagod siya. Palagi niyang katwiran na kung mag-uusap kami, tsak na mauuwi lang din sa away. Kaya nanahimik na muna ako hanggang sa maging handa kami pareho. Pero inabot na naman ang buwan, hindi pa rin kami nakakapag-usap. Lola Vicky, ano pong ginagawa niyo rito? Kinukumusta lang kita, Iya. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos lang naman po ko, Lola. Sa tingin ko nga po, pwede na po ako magtrabaho ulit. Ay, nako, ikaw talaga. Hindi ka rin talaga mapakali kapag wala kang trabaho, ano? Opo, Lola Nakakabagot din po kasi dito sa bahay. Gusto ko pong makaipon kahit papano. Paano kung bumalik na naman ang pagpapasaway ng asawa mo? Hindi naman po siguro, Lola. Ilang linggo na rin naman siyang nakakapagbigay ng matino. Magandang nakuha niyang trabaho bilang gwardya. Mas regular po ang kita. Ay, nako, sana ka. Ang mga anak mo, kumusta naman? Ayun po, nakausap ko po si Buboy at gusto po niyang makipag-iwalay na lang ako sa tatay niya. Pero Lola Vicky, ang hirap po kasi. Ano bang mahirap, Sunshine? Mahirap ba dahil mahal mo pa siya? Opo, sa kabila po ng lahat ng pagkakamali niya sa akin, mahal ko pa rin po siya. Pero iniisip ko rin po mga bata. Huling pagkakataon na lang sana, Sunshine, Iya. Kapag may ginawa pang kalokohan niyang asawa mo, mamamagitan na talaga ka sa inyo. Alam kong wala akong karapatang makialam dahil hindi naman tayo magkakaano-ano. Pero Iya, ako na halos ang tumayong lola mo. Hawang-awa na ako sa iyo. Hindi ko alam kung ano ang kayang gawin ni Lola Vicky kapag may nagawa pang pagkakamali si Raul. Pero ramdam ko ang pagkaseryoso niya. Alam kong tototohanin niya yon. Pero hindi ko naisip na talagang magkakamali pa rin si Raul. Sa loob ng 2 buwan, Panyero, bukod sa malamig na pakikitungo niya sa akin, wala na siyang ibang ginawang mali. Hanggang sa bigla na lang siyang hindi umuwi ng bahay. Ang dahilan niya, sinasalo niya ang duty ng nag-resign na katrabaho niya. Pero alam kong may kakaiba, lalo na at ganun pa rin ang sahod niyang ibinibigay sa akin. Hindi nagtataas, kaya naman nagsimula na akong maghinala. Raul, umamin ka nga sa akin. May babae ka ba? Ano ba sinasabi mo, Sunshine? Wala! Kung wala kang babae, bakit halos hindi ka na umuwi sa bahay? At bakit pareho lang din ang sinasahod mo? Bakit ka pa nag-o-overtime sa trabaho kung hindi ka naman pala sumasahod ng mas malaki? Saan mo na naman narinig yung mga yan, ha? Kay Lola Vicky na naman, ano? Huwag kang maniniwala sa matandang yun. Hindi yung balam na ang usap-usapan ay mangkukulam daw yun. Sinisira lang niyang buhay natin. Walang kinalaman si Lola Vicky dito. Bakit di mo nalang sagutin ang tanong ko sa'yo? Anak ng putya naman, oh. Wala nga akong babae, bakit ba ang kulit-kulit mo? Magtatanong ka tapos kapag sinagot kita, magagalit ka. Ang lakas din naman talaga ng tama mo, no? Sige, kung talagang wala kang babae, itigil mo na ang pag-o-overtime mo. Umuwi ka na mas maaga. Ay nako, nakakainis ka talagang babae ka eh. Hindi nga pwede at magagalit ang boss ko. Pag natanggal ako sa trabaho, sasaluhin mo ba ako? Magrereklamo ka na naman, di ba? Ipapabarangay mo na naman ako. Ganyan ka eh. Kung gano'n, magbigay ka ng dagdag na pera para sa amin ng mga anak mo. Para naman kahit papano, makapag-ipon ako. Hindi yung sumasapat lang sa lahat ng pang-araw-araw na gastusin natin. Bakit ba napaka-ambisyosa mo, Sunshine? Sapat na ang lahat ng yan. Sobra pa nga eh. Makontento ka sa anong kaya kong ibigay sa'yo. Hindi ba pwedeng magkaroon naman ako ng sarili kong pera para pambili ng mga gusto ko? Buisit ka. Porque may kapit ka sa barangay, ginaganyan mo ko. Hindi na ako nakapagsalita, Papanyero. Pakiramdam ko kasi, kahit na anong tanong ko sa kanya, hindi siya magsasabi ng totoo. Kaya mas mabuti pang ako na lang mismo ang umalam sa sekreto niya.
Kaya nung oras na pauwi na dapat siya pero nagpaalam na mag-o-overtime, kagad akong nagpunta sa pinagtatrabahuan niyang mall. Pero sa halip na overtime ang naabutan ko, nakita ko siyang nakabihis na. Isang babae ang naghihintay sa kanya. Nakangiti at napakaganda. Malayong malayo sa itsura kong losyang at halos hindi makabili ng kahit na sabong papaya. Nagliyab ang matinding galit sa dibdib ko, panyero. Sobrang sama ng loob ko, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinugod ko na sila. Wala na akong pakialam kahit maraming tao pa ang nakakakita. Anong ibig sabihin nito, Raul, ha? Ang sabi mo sa akin, mag-o-overtime ka. Ang sabi mo sa akin, wala kang babae. Yung pala meron. Walang hiya ka. Ano ka ba naman, Sunshine? Nakakaiya ka. Tumigil ka na nga. Huwag ka rito mag-iskandalo. At saan ako mag-iiskandalo, ha? Saan ko ilalabas lahat ng sama ng loob ko? At ikaw naman babae ka. Alam mo bang may asawa ng lalaking yan? Hindi lang asawa, may 4 na anak pa. Sunshine, tama na. Ikaw talaga kahit kailan ka. Nakakaya ang pag-uugali mo. Itikom mo nga yung bibig mo. Pakiusap lang. Hindi ako titikom, Raul. Galit na galit ako sa'yo. Hayop ka. Kung galit ka sa akin, huwag mo na siyang idamay. Wala siyang kinalaman dito, Sunshine. Anong walang kinalaman? Imposibleng hindi niya alam na may asawa at anak ka. Ang kapal ng mukha mo. Nakikihati ka pa sa amin ng mga anak ko. Sunshine, sinabi ng tama na eh. Yan ang nababagay sa'yo. Paano mo ako nagawan sampalin sa harap ng maraming tao? Nang dahil lang sa babaeng yan. Tanga ka, Sunshine. Tanga ka kasi, kaya kita sinampal. Oo, may ibang babae ako. Kasi hindi na kita mahal. Pinagtitiisan na lang kita dahil lang sa mga bata. Pero ikaw, wala na. Hindi na kita mahal. Walang iya ka. Pagkatapos kitang buhatin nung wala kang trabaho, ngayong may trabaho ka na, saka ka nagkaganyan. Napaka walang kwenta mo talaga. Tama na, Sunshine! Wala na saysay ang usapan to. Umuwi ka na. Nanlulumong umalis ako roon, lalo na at ramdam ko rin ang mabigat na tingin ng mga tao sa paligid. Alam kong tanga ang tingin nila sa akin, kaya imbis na ipilit ko pa ang sarili ko, ako na mismo ang lumayo. Iyak ako ng iyak, panyero. Hindi ko mapigilan kahit pa nakasakay na ako ng jeep at naglalakad na pabalik sa bahay. Akala ko walang may pakialam sa akin. Pero nang mapadaan ako sa tindahan ni Lola Vicky, natigilan ako. Ay, Diyos ko, Sunshine! Anong nangyari sa iyo? Bakit ka umiiyak? Magang-maga ang mga mata mo. Lola. Tama nga po talaga kayo. Hindi na po magbabago si Raul. Abay, bakit? Ano na naman ang ginawa niya? Nang babae na naman po siya, Lola. Grabe ang kapal ng mukha. Pagkatapos ko siyang buhay ng halos 1 taon dahil wala siyang trabaho, ganito lang ang gagawin niya sa akin. Nakabawi lang siya ng ilang buwan ng babae na naman. Balikan mo pa! Ay, sos! Kunwari ka pa eh. Hindi ko na po talaga siya babalikan. Diring-diri na po ako sa sarili ko. Paano kung makakuha na ako ng sakit sa kanya? Eh di damay pa ang mga anak ko. Hay, Sunshine, ayan ka na naman. Gusto mo bang patunayan ko na talagang babalikan mo pa rin ang lalaking yon? Ano po? Hinahamon niyo po ba ako, Lola? Abay, oo. Hinahabon kita. Hintayin mo lang at sa loob ng ilang araw, magmamakaawa na naman niyang si Raul. Pabalik sa iyo. At kapag nagmakaawa na naman siya, sigurado kong para kang tanga na babalik sa kanya. Inaamin kong nagalit ako kay Lola Vicky sa sinabi niyang yon. Napakasakit niyang magsalita. Pero kahit na ganun, hindi ko siya sinagot ng pabalang. Umalis na lang ako at hindi na siya pinansin pa. Nung mga oras na yon, panyero, puro sama lang ng loob ang nararamdaman ko para sa kanya. Pero unti-unti ko rin namang napagtanto
na baka kaya niya nasabi ang mga yon ay dahil sawang-sawa na siya na paulit-ulit na magpaalala sa akin dahil alam niyang sa kabila ng panloloko at paggawa ni Raul ng masama sa akin ay binabalikan ko pa rin. Inasahan ko nang hindi agad magpapadala ng pera si Raul simula nung mahuli ko siya. Kaya naman nagsimula na akong magtrabaho ulit. Pero ang hindi ko inaasahan ay nang biglang umuwi ulit si Raul sa bahay namin. 1 linggo lang matapos ko siyang mahuling ng bababae. Mukha siyang hinang-hina. Namumutla ang labi niya at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Sunshine? Sunshine, mahal? Anong ginagawa mo rito? Mahal, patawarin mo sana ako sa nagawa ko sa'yo. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Sinabi mo rin sa akin yan dati, Raul. Kaya pwede ba? Umalis ka na. May sakit ako, Sunshine. 1 linggo ng palala ang sakit ko. Maawa ka naman sa akin, oh. Wala akong matutuluyan eh. Ano? May sakit ka? Eh di doon ka sa kabit mo. Akala ko ba sabi mo, hindi mo na ako mahal? O bakit ngayon nagmamakaawa ka? Mahal naman eh. Aalis ka rito o tatawag ako ng barangay. Ano? Kailan pa naging matigas ang puso mo, Sunshine? Sa loob ng ilang taon, masyadong malambot ang puso ko para sa'yo, Raul. Pero ngayon, hindi na ako papayag. Lumayas ka sa pamamahay ko! Aalis na ako. Sana, hindi ka bagabagin ng konsensya mo na ganito ang ginawa mo sa akin. Naawa talaga ako sa itsura niyang mukhang may malalang sakit. Pero alam ko na taktika lang niya ang sakit niya para maloko na naman ako. Siguradong hiniwalayan na kagad siya ng kabit niya dahil nagkasakit siya at isa pa, wala naman talaga siyang pera. Ang mga babae kasi ngayon, wais na. Puro pera na ang nasa isip kaya siguradong hindi magtatagal sa kanya ang babaeng yun. Lalo na't sinasabi niya nga na may sakit siya. Lumipas pa ang ilang linggo at hindi na natigil ang pagte-text at tawag sa akin ni Raul. Panay ang pagmamakaawa niya sa akin na tanggapin ko na raw siya dahil maski sa bahay ng mga magulang niya ayaw siyang tanggapin. Pero naging matigas ako, panyero. Hindi ako pwedeng magpatalo sa awa. Nay, nag-text po ulit si tatay sa cellphone mo. Ang sabi po pwede raw ba siyang humingi ng tulong pampacheck up po sa ospital? Nay, ano po ba talaga nangyayari kay tatay? Hayaan mo siya, anak. Huwag mong problemahin ang problema ng tatay mo. Alam mo, Nay, nakakapagtaka po kayo. Ha? Bakit naman, anak? Kasi po, parang wala na po kayong pakialam kay tatay Hindi naman po kayo ganyan dati. Anak, gusto mo ba bang magkabalikan kami ng tatay mo? Di ba ikaw ang nagsabi sa akin na maghiwalay na kami? Naku, Nay, ayoko na pong magkabalikan pa kayo. Mas gusto ko na po yung ngayon. Masaya po tayo, hindi po kagaya dati na kapag nandiyan po si tatay, parang kailangan po nating magpakabait palagi para hindi siya magalit. O di ba? Kaya hayaan mo na akong maging ganito sa tatay niyo. Dahil ayoko na talagang makipagbalikan sa kanya. Sige po, Nay, kayo po ang bahala. Kung ano pong gusto niyong gawin, susuportahan ko po kayo. Imbis na hayaan si Raul na mag-text at tumawag sa cellphone ko, minabuti kong i-block na lang ang number niya. Nang hindi ko na nare-receive ang mga mensahe galing sa kanya, mas naging payapa ang isip ko. Hanggang sa isang araw, panyero, bigla na lang akong nakatanggap ng tawag mula sa hindi ko kilalang numero. Nung una, hindi ko yun sinasagot sa pag-aakalang si Raul yun. Pero nang makatanggap ako ng text mula rito na nasa ospital daw si Raul, at ako ang nakalagay na guardian niya sa ID, kinailangan kong pumunta. Pagkarating sa ospital, nagulat ako sa itsura ni Raul, panyero. 1 buwan pa lang kaming hindi nagkikita pero napakapayat na niya. Halos hindi ko na nga siya makilala dahil lubog na ang magkabilaan niyang pisngi. Kumbaga ay humpak na
Nangitim na ang mga mata at nanunuyo ang mga labi. Napakalaki rin ng kanyang tiyan. Diyos ko, ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nagkaganyan? Hindi ko rin alam eh. Kahit nga ang doktor, hindi alam ko anong sakit ko. Mabuti na lang at sagot ng trabaho ko ang pampapa-hospital ko kaya naisugod ako dito. Pero baka daw maputol na yon kapag tumagal pa ako rito. Kung walang makita ang mga doktor, bakit hindi mo subukan magpa-albularyo at baka kinukulam ka na? Ha? Sino namang kukulam sa akin? Nagtatanong ka pa talaga. Sa sobrang sama ng ugali mo, wala kang maisip na pwedeng kumulam sa'yo? Wala akong maisip kundi ikaw lang. Dahil wala namang ibang taong pwedeng gumawa ng ganito sa akin eh. Ikaw lang ang nakasamaan ko ng loob eh. Ibig mo sabihin, sinasabi mong ipinakulam kita? Hindi ko sigurado, Sunshine. Pero kung ikaw nga, pakiusap naman. Nakikiusap ako sa'yo. Hindi na kita pipilitin na balikan ako. Magbibigay na ako ng maayos na sustento para sa mga bata. Alisin mo lang ang sakit na to sa akin para mo ng awa. Hindi ako may kagagawan niyang nangyayari sa'yo, Raul. Diyos ko, kaya hindi ka gumagaling eh. Dahil ganyan ang pag-iisip na meron ka. Dapat di na lang ako pumunta rito kung pagbibintangan mo lang din ako. Pasensya ka na. Desperado lang talaga akong malaman kung ano ba talaga nangyayari sa akin. Desperado na akong gumaling, mahal. Tulungan mo naman ako. Huling pakiusap ko na to sa'yo. Sige, alang-alang sa lahat ng mga pinagsamahan natin dalawa, tutulungan kita sa huling pagkakataon. Hinanapan ko si Raul ng albularyong pwedeng tumingin sa kanya. Nang makahanap, agad ko siyang inilabas sa ospital at dinala sa albularyo para patingnan. Pero ang sabi ng albularyo, hindi niya kayang gamutin ang mga kulam na gaya ng kay Raul. Isang malakas namang kukulam daw ang gumawa nito sa kanya. Isa raw itong hukluban. Sa isang salita lang daw ng hukluban, posibleng mamatay kagad si Raul. Kaya, ang kinailangan niyang gawin ay puntahan ito at kausapin. Kailangan niyang magmakaawa sa hukluban para itigil na ang pangkukulam. Sino naman kaya yung matandang hukluban na sinasabi ng albularyo? Wala naman akong nakasamaan ng loob na matandang babae. Mukhang si Lola Vicky ang tinutukoy niya. Ano? Si Lola Vicky? Aba, wala naman akong kasalanan sa kanya. Ako nang kakausap sa kanya. Sa ngayon, iuwi na muna kita sa bahay para mabantayan kita. Pero hindi ibig sabihin ito na magbabalikan tayo, Raul. Kahit ikamatay mo pa ang kulam na yan, hindi na tayo magkakabalikan pa. Tandaan mo. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, Sunshine. Huwag ka mag-alala. Hanggang sa gumaling lang ako. Pangako ko yan sa'yo. Pasensya na ha. Nang maihatid ko si Raul sa bahay namin, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Dumiretso ko sa tindahan ni Lola Vicky. Nagkaroon kami ng samaan ng loob simula nung mapagsalitaan niya ako ng hindi maganda. At ito lang ang unang pagkakataon na muli kaming mag-uusap. Lola Vicky, pwede po ba tayong mag-usap? Abay, syempre naman. Ikaw lang naman ang hinihintay kong pumunta rito para makipag-usap sa akin. Halika, pumasok ka sa loob ng bahay ko. Lola Vicky, maraming salamat po. Lola, hindi po ba kayo galit sa akin? Ikaw ang malamang nagalit sa akin dahil sa mga salitang binitiwan ko sa iyo. Pero ano nga bang naging epekto ng mga sinabi ko sa iyo, Sunshine? Pwede ko bang malaman? Dahil po sa mga sinabi nyo, lumakas po ang loob ko na wag na talagang balikan si Raul kahit na anong mangyari. O di ba? Hindi kasi gumagana sa iyo ang ibang salita. Mas gumagana sa iyo yung kabaligtaran. Lola Vicky naman eh. Abay, totoo naman, hindi ba? Sa bagay, tama rin naman po talaga kayo. O siya nga pala,
Ano bang dahilan at nandito ka? Ano bang pag-uusapan natin? Si Raul po kasi. Sinindo ko po siya sa ospital. Dahil ako po ang tinawagan bilang guardian po niya. Pero hindi pala ordinaryong sakit ang nangyayari sa kanya. Lola Vicky, kinukulam po siya eh. Oh, akala ko ba hindi mo na siya babalikan? Bakit ngayon eh? Mukhang gusto mo pa siyang tulungan gumaling. Lola Vicky, alam ko po na kayo po ang kumukulam kay Raul. Alam ko po na ginagawa niyo lang po ito para sa akin dahil naaawa po kayo sa akin. Pero sana, huwag niyo na pong paabutin sa puntong ikamatay pa po ni Raul. Alam mo, Sunshine, hindi mo ba naiisip na mas mabuti nang mawala na siya para hindi ka na paulit-ulit na nasasaktan? Kung mawawala po siya sa ganitong paraan, tingin niyo po ba kakayanin kong mabuhay bitbit ang konsensyang ako ang naging dahilan ng pagkamatay niya? Ibig sabihin, may balak ka talaga balikan siya. Wala na po, Lola Vicky. Sa ngayon ay gusto ko na lang po mawala po ang sakit niya. May usapan na po kami na kapag gumaling siya, lalayuan niya na kami mag-iina. Pero magsusustento pa rin siya sa amin. Hindi ako naniniwalang hindi na siya babalik. Pero sige, dalhin mo siya rito. Gusto kong siya mismo ang mga kong magbabago na siya at lalayuan niya na kayong mag-iina. Sige po, Lola. Kung yan lang po ang paraan. Para matapos na ang usapan, Panyero, dinala ko nga si Raul sa bahay ni Lola Vicky. Nung una ay ayaw pa niyang pumunta sa bahay nito, pero sinabi kong yun lang ang natatanging paraan. Kaya napilitan siya. Ano na? Nandito na ako. Pwede ba tanggalin mo na ang pangkukulam na ginawa mo sa akin, tanda? Raul, ano ka ba naman? Kita mo na, Sunshine. Hindi pa rin niya natututunan ang tamang asal. Kaya nga, hindi na dapat pinagagaling ang mga ganyang klaseng tao. Ba't? Ikaw ang masamang ugali. Noon pa man, ikaw nang taga-sulsul dito kay Sunshine eh. Kung hindi ko siya sinusulsulan, mas malala pa ang gagawin mong panloloko sa kanya. Mas magtitiis pa siya dahil hindi niya alam na mali ang ginagawa mo. Maayos naman ang pagsasama namin nun eh. Kung di ka lang dumating sa buhay namin. Pahama ka, matanda ka. Raul, tama na. Nandito ka para humingi ng tawad kay Lola Vicky. Hindi para isisi sa kanya lahat ng mga nangyari sa atin. Eh ano bang ginawa ko sa kanya? Wala akong ginawa sa kanya. Basta na lang niya ako kinulam. O baka naman ikaw talaga nagpakulam sa akin. Ano? Magkasabot kayong dalawa, alam ko yun. Hindi ako papayag na alisin ang kulam sa katawan ng hambog at irresponsableng lalaking yan. Pasensya ka na, Sunshine. Pero hindi ko siya matutulungan. Ano ba, Lola Vicky? Tama naman ako. Itigil mo na to. Umalis na kayo, Sunshine. Bago ko pa dagdagan ang kulam ko sa kanya at ikamatay niya dahil sa sama ng ugali niya. Hindi! Hindi ako aalis dito. Hanggang di mo inaalis ang kulam sa akin. Ano ha? Patayin na lang kaya kita ngayon para matapos na ang pagkukulam mo sa akin. Papatayin mo ako? O di sige, patayin mo. Kung yan ang gusto mo. Ikaw na matanda ka. Huwag mo akong hinahamon na talagang makikita mo hinahanap mo. Pagalingin mo na ako. Alisin mo na tong kulam na to. Patayin mo na nga lang ako kaysa alisin ko yan na masama ang loob ko sa'yo. Raul, tama na. Tama na, pakiusap. Ano ka ba? Tama na. Natigilan si Raul nang itulak ko siya palayo mula kay Lola Vicky. Nagulat sila pareho sa naging reaksyon ko. Hindi na ako nagpaawat. Hinablot ko ang kamay ni Raul at hinatak siya palabas ng bahay ni Lola Vicky. Ano, Sunshine? Huwag mo sabihin kinakampihan mo pa ang matandang huklubang yun. Umalis ka na, Raul. Habang may natitira ka pang lakas para mabuhay. Lumayas ka na. Pero ang usapan natin, di ba? Doon muna ako titira sa bahay natin. Hindi bahay natin. Bahay lang namin.
Nagbago na ang isip ko, Raul. Kung ayaw mong pakumbaba at harapin ang mga pagkakamali mo, pues, si Lola Vicky na ang bahalang parusahan ka habang buhay. Sunshine, teka sandali lang naman. Huwag naman ganito. Ang pakiusap. Bumalik tayo sa loob at magmamakaawa na talaga ako kay Lola Vicky. kahit lumuhod pa ako sa kanya, gagawin ko. Raul, binigyan ka na ng isang pagkakataon. Hindi sa lahat ng oras may pangalawang pagkakataon, kaya pasensya ka na. Hanggang dito na lang talaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Hindi na kita kayang tulungan. Ikaw mismo ang sumira sa sarili mo. Walang nagawa si Raul kundi ang umalis at bumalik sa bahay ng mga magulang niya. Nasabihan pa akong walang kwentang asawa. Wala raw akong awa dahil kaya ko raw pabayaan si Raul sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero tiniis ko ang mga salitang yon, Panyero, dahil alam ko at alam ng Diyos kung ano ang pinagdaanan ko nung kasama ko pa ang asawa ko. Nangako siyang mamahalin niya ako habang buhay, nasasamahan niya ako sa hirap at ginawa, pero hindi ganun ang nangyari. Kasama ko lang siya sa umpisa, pero hindi na noong naghihirap na kami. Lumipas ang ilang buwan at nagpatuloy ang buhay naming mag-iina, Panyero. Mahirap, lalo na at ako lang ang bumubuhay sa aming 5. Pero mas madali dahil walang asawang nagpapabigat ng kalooban ko. Lola Vicky, pabili po ng isang sardinas at 5 itlog. Saka po pala samahan niyo na ng isang boteng mantika. Oh, heto. Ay siya nga pala, Sunshine Iha. Kumusta na kayo ng mga bata? Ayos lang ba kayo? Ayos lang po, Lola Vicky. Maayos naman po ang kalagayan namin mag-iina. Mabuti naman kung ganon. Ay siya nga pala. Meron akong ibabalita sa'yo tungkol kay Raul. Po, ano pong tungkol sa kanya? May ginawa po ba siya sa inyo, Lola? Pumunta po ba siya rito para pilitin ka na alisin po ang kulam? Oo, nagpunta nga siya. Pero hindi para pilitin akong alisin ang kulam, kundi para humingi ng tawad. Gusto niya na raw na magbago. Napagtanto daw niya kung ano ang mga pagkakabali niya sa buhay. Gusto niya rin sanang humingi ng tawad sa'yo sa maayos na paraan. Pero alam niyang hindi yon magagawa kung hindi pa maayos ang kalagayan niya. Eh ano po sa tingin niyo? Tingin niyo po ba magbabago na talaga siya? Oo, sa tingin ko magbabago na ng tuluyan ang asawa mo. Pero kahit na magbago siya, sana ay wag mo siyang balikan. Hindi na po, Lola Vicky. Masyado na pong masakit ang mga napakawalan naming salita sa isa't isa. Wala na pong tsansa na magkabalikan pa po kaming dalawa. Masaya ako na ngayon ay masaya ka na, Iya. Sabi ko naman sa'yo, mas magiging masaya kayo nang wala ang asawa mo. Medyo nakialam lang naman ako sa inyo. Pero masaya ko at hindi ko pinagsisisihan ang pakikialam na ginawa ko para maisaayos ang buhay ninyong mag-iina. Maraming salamat po, Lola Vicky. Marami po ako natutunan sa inyo. Hindi ko man kayo kadugo. Naging gabay ko naman po kayo. O siya, sige. Umuwi ka na sa inyo para makapagluto ka na ng pagkain ninyong mag-iina. Baka pagkaiyakan pa tayo dito. Masaya kong malaman na sa wakas ay handa nang magbago si Raul sa kabila ng lahat ng mga pinagdaanan naming dalawa. Pero tulad nga ng sinabi ko kay Lola Vicky, pinanindigan ko ang naging desisyon kong hindi na muling makipagbalikan pa sa kanya. Matapos nga lang ang kalahating taon, nagulat na lang ako nang biglang kumatok si Raul sa bahay namin. May dala siyang mga pasalubong para sa mga anak namin. Para bang nakita ko na ang ganitong eksena noon. Pero sa pagkakataong ito, may iba. Ang laki na ng pinagbago ng pangangatawan mo simula nung huli tayong nagkita. Mabuti naman at gumaling ka na. Oo, Shine. Hindi madaling makabalik mula sa pagkakalugmok pero kinaya ko. Hindi lang din para sa sarili ko. Para na rin sa mga anak natin. Nagtatrabaho ka na ba ulit? Oo. Bumalik ako sa pagiging gwardya. Mabuti naman kung ganun.
Shine, hindi naman sa ano. Pero ayos lang ba kung dadalaw-dalawin ko ang mga bata kada linggo? Kung di naman ayos sa'yo, pwede ko silang ipasyal na lang sa mall para hindi tayo magkita palagi. Walang problema sa akin, Raul. Pwede kang pumunta rito sa bahay. Ako na lang siguro ang aalis kapag nandito ka. Kailangan ko rin kasi ng pahinga tuwing linggo eh. Kailangan kong magkaroon ng oras para sa sarili ko. Mabuti nga yan. Maraming salamat sa pagpayag mo, Sunshine ha. Alam kong marami akong pagkakamali bilang ama. Pero hayaan mo, pabawi ako sa kanila. Sanay na ako na palagi mo akong binibigo sa mga pangako mo. Pero sana ang mga bata, Raul, huwag mo silang biguin. Pagod na silang maghintay sa mabuting ama. Alam ko naman yun eh. Kaya nga bago ako humarap sa kanila, minabuti kong maging maayos na muna para sila mismo ang maniwalang magbabago na ang tatay nila. Panyero, kung tatanungin niyo po ako kung ano na ang nangyari sa amin matapos ang ilang taon, hindi na po talaga kami nagkabalikan pa. Minabuti naming magkaroon ng malusog na relasyon para sa mga bata at yun ay ang pagkahiwalay na aalagaan ng mga bata. Nagkaroon siya ng ibang partner habang ako naman ay single mother pero masaya. Pinili kong wag nang sumubok ulit ng relasyon dahil sa takot na baka maulit muli ang nangyari sa amin ni Raul. Kundi dahil gusto kong mahalin muna ang sarili ko at syempre ang aking mga anak na bumubuo ng aking mundo. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Naway may natutunan po kayo sa kwento kong ito. At sana ay wag niyo po akong gagayahin. Yung tipong kahit ilang beses na pong niloko at sinaktan, paulit-ulit pa rin nagpatawad. Muli, ako po si Sunshine at maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli po, mga panyero.